Ayun mga idol, magandang araw na naman sa ating mga kababayan ngayon no, na nanonood sa ating vlog. Ayan. Ayun mga idol, nandito na po si Senador Marcolita. Ito na po mga idol, talagang umami na po si Senador Marcolita tungkol po dito sa flood control kung bakit po nagkakaganito to. At binulgar na rin po niya kung ano po talaga ang dahilan bakit nagkaletse-letse po itong investigasyon tungkol po dito sa flood control project scandal nila. So, ito mga idol, hindi na po natin to tatagalin dahil alam naman po natin na ang daming issue po na lumabas tungkol po kay Senador Marcolita at binabato po nila ng issue na si Senador Marcolita daw ay binayaran daw dito daw ni itong si Diskaya. Kaya ito, mami na po si Senador Marcolita kung ano po yung mga katotohanan at ano po nangyari dito po sa kanilang investigasyon dito po sa flood control. Kaya sa lahat ng hindi pa nakapanood, ito na, panoorin na po natin kung ano po itong mga sinasabi po ni Senador Marcolita. Ayan, panoorin na po natin mga idol. Nagsagawa tayo ng pangalawang pagdinig itong malawak at hindi matanggap-tanggap na pagkakalustay ng ating pera ukol nga sa paglalatag ng mga flood control projects. Siguro po napansin ninyo ang kaseryosohan po ng pagdinig dahil ako po mismo sa aking pangungunang salita. Nung makita ko po na hindi nila maibibigay yung listahan ng mga bilang ng flood control projects na tinawag nating multo o ghost projects, ay talagang sinabihan ko ng diretso ang ating Secretary Bonoan ng TPWH, hindi ko tatanggapin yung dalawang listahan na ibibigay mo sa akin. Sapagkat nung unang pagdinig pa lang, ang indication na sinasabi namin dyan, marami talaga yan. At napilitan kong sabihin sa kanya na sa estimate namin, hindi bababa sa 70 ghost projects. Bakit ang ibinibigay mo ay dalawa lang? Siguro napansin po nila na seryoso po talaga kami. Kaya ako ay nabigla sapagkat di ko inasahan na magbibitiw siya kagad nung araw na yon. Nahuli kaming magkausap sa pamagitan ng text messaging. Pero nandun na po yun. Kanina, na lumitaw po na sineryoso din namin sapagkat alam namin yung 15 contractors na yon ay maaring natatakot na magturo ng iba pang mga sangkot dito sa maanumalyang pagkakalatag ng flood control project. Pero binigyan natin sila ng alternative. Pinayuhan nga namin ay consider nila yung magbayad na lang sila ng danyo sa gobyerno at ituro nila kung sino yung mas may pagkukulang dito sa mga bahagi ito. Kanina po sinabi namin, kinasangkapan na namin yung AMLAC. Titingnan po kayo ngayon at sa pag-umpisa ng aming pagdinig, sila rin ay nakahanda na rin magsagawa ng sarili nilang pag-iimbestiga. Maaring ma-freeze ang assets ninyo. Nakiusap din kami sa immigration na magpalabas sila ng lookout order. Baka sakaling ang iba po sa kanila o sa inyo ay nagtatangka na umalis ng bansa. At yung pick-up, sinabi namin, yung chance na ma-revoke ang mga lisensya ninyo, nandyan din. Of course, ang DPWH at saka yung Civil Service Commission, kapwa sila mayroong karapatang magpataw ng preventive suspension sa kanilang mga airing officials at mga empleyado. So, siguro po napansin niyo na seryoso po kami talaga na matuntun natin kung sino talaga ang may kasalanan. Yan po naman talaga ang tinatahak na direksyon ng ating pagdinig. Yan lamang po kayo at magantay-antay po ng konti kasi mabigat po talaga ang ganitong klaseng pag-usisa, lalong-lalo na malalaking tao siguro ang nasa likod po ng mga ito. Sumubaybay po kayo at sana'y pagtiwalaan po ninyo ang aming ginagawa para sa inyo. Salamat po. Ayun mga idol, napanood na po natin at narinig na po natin kung ano po yung mga sinasabi po ni Senador Marcolita. Grabe talaga itong administrasyon na to ngayon mga idol. Talagang harap-harapan na tayong ninanakawan ng administrasyon na to. Alam na pala nila na ganito na po yung nangyari sa investigasyon ni Senador Marcolita. Alam na po nila nagkaletse-letse na po ang lahat. Kaya ganito po yung nangyari para bang na alam na nila kung saan patungo itong investigasyon ni Senador Marcolita. Kaya gumawa na po sila ng issue. Kaya grabe itong administrasyon na to mga idol. Kaya harap-harapan na po talaga tayong ninanakawan. Grabe. Kaya mabuti na lang at nandito po si Senador Marcolita kahit ang dami pong binabatong issue na sa kanya ngayon.
Pinagsasabihan na, nilalabas pa nila na si Senador Marcolita ay binayaran daw ng mga diskaya ng 1 billion para daw magiging abogado ng mga diskaya. Napakabuang ng pag-iisip na yan. Ayaw nga nilang paimbestigahan doon sa Senado dahil masisilip sila eh. Tapos maglalabas para namang para bang kumuha lang si Senador Marcolita ng bato para ipokpok niya lang sa ulo niya kung nagkagayon. Napakaloko tong pag-iisip. Itong administrasyon na to ngayon, mga idol, ang ginagawa lang nila kahit wala po silang sapat na ebidensya, importante, may maisabi po sila, mapaire dito sa mga tao para sabihin talaga, iisipin ng mga tao na ganito po yung senador na ito, ganito po itong mga vice president na to, ganito po itong mga Duterte na to. Ay ganyan yung mga na alam na po nila na talagang napakahirap po talaga banggain itong pamilya na ito, itong partido na ito dahil alam nila kung gaano kalakas. Kaya ang ginagawa nila kahit wala po silang ebidensya, sapat na ebidensya, ang ginagawa po nila, naglalabas po sila ng salita kahit walang karampatang katotohanan. Napakagaling para yung isip ng tao magugulo. Kumbaga yung tao ba mag-isip na, uy, ganito pala. Ito namang mga bubo na mga anti-Duterte, naniniwala agad kung ano yung mga pinagsasabi ng mga yung mga amo nilang kawatan diyan sa taas ng ng administrasyon. Kaya sila rin, ganito din, nagbabato-bato agad sila ng mga pangit na kahit walang karampatang ebidensya. Ito nga, mga DDS may ebidensya na nga, may katotohanan na nga. Ang problema, yung mga taong naniniwala doon sa mga magnanakaw, close-minded na po, hindi na po mababawi yun kasi wala na eh. Nakain na yung utak nila sa sistema ngayon eh. Yung pira-pira na lang. Kaya ganun ang nangyayari. Kaya sa lahat ng mga kababayan natin, ito lang ang panawagan ko. Magkaisa na lang po tayo. Alam po natin, naniniwala po tayo na mas alam po natin kung gaano po kasinser itong mga Duterte kung paano magsilbi sa ating bayan. Kaya yung mga hindi naniniwala sa mga Duterte, wala na po kaming magagawa dahil yung utak ninyo kinain na talaga ng sistema ng administrasyon ngayon. Yung para bang bayad-bayad na lang, yung wala talagang paninindigan para sa sarili nila na ipaglaban bilang isang Pilipino. Kaya sa lahat ng mga DDA, sa lahat ng mga naniniwala kay Tatay Digong, hanggang ngayon, taos puso akong nagpapasalamat at taos puso rin akong sumasaludo pa rin sa mga taong nagmamahal kay Tatay Digong. At sa lahat ng mga DDS, ito lang ang masasabi ko. Saludo pa rin ako sa inyong lahat.